Kabanata 961. Panipi tuldok. Iyon, kaya, nang agawin ka niya, kinuha ko lang ang pagkakataong dumulas sa slope, ang kailangan ko lang gawin. Pagkatapos nito ay ang magdetour pabalik kung nasaan ang mga kotse. Paliwanag ni Gerald. Nakita ko, hindi ko inasahan na ganito kakatalino. Gulat na sagot ni Tulip. Narinig iyon, simpleng umiling lang si Gerald sa katahimikan. Pagdating sa paanan ng bundok, pinaikit ni Gerald ang kanyang mga mata at nakita na maraming iba pang mga mamahaling kotse ang kasalukuyang tumatakbo patungo sa kanila. Kapag napalibutan na ng mga kotse ang lugar, agad na sumigaw si Tulip. Diyos ko, sasakyan na ng tatay ko. Dapat sinabi na ni Nicole sa kanya na nandito ako. Siguradong nasisire ako ngayon, sabi ni Tulip habang nanginginig sa takot. Makalipas ang ilang segundo, isang lalaki na nasa edad na ang lumabas sa sasakyan at lumakad papunta sa kanya bago balisanang magtanong, ayos ka ba, ikalawang dalaga? Tagumpay, kung nakarating ka pa mamaya, kung gayon hindi mo na ako makikita, sagot ni Tulip, isang pahiwatig ng takot na nananatili pa rin sa kanyang tinig. Salamat na lang na nakarating tayo sa oras, kung gayon, si Nicole ang nag-alerto sa akin na malalagay ka sa panganib. Bilang isang resulta, dinala ko kaagad ang lahat ng mga taong ito. Napakaganda, naligtas ka, Panipi. Tulad ng nangyari, ilang lalaki ang nakipag-chat kay Nicole kanina. Habang ang karera ay nangyayari. Matapos makipag-usap ng kaunti, nalaman ni Nicole na ang malaking buhok na tao ay hindi isang karaniwan dito. Sa katunayan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala rin siya ng mga lalaki. Ano pa, siya ay marumi yumaman. Pagkatapos ng lahat, natapos na ni Dominic ang pag-book ng buong racetrack sa araw na iyon. Nang malaman ito, agad na naging mapagmatsyag si Nicole tungkol sa kanya. Kung sabagay, kung totoong yaman siya, bakit hindi siya nagmamaneho ng isang mamahaling kotse? Alam na mas mahusay na maging ligtas kaysa mag-sorry kaagad na. Inabisuhan ni Nicole ang kanyang ama tungkol sa kadena ng mga kaganapan, kaya't tila tama ang hula ko, Tulip. Anong mga uri ng panganib ang dapat mong harapin? Pinag-uusapan kung alin, nasaan ang iyong sasakyan? Tanong ni Nicole sa nag-aalala na tono. Narinig iyon, nagsimulang ilarawan ni Tulip kung ano ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang bersyon ng kwento ay bahagyang binago. Ayon kay Tulip, nagpanggap siyang pain upang makaakit ng atensyon ng dalawang kidnapper. Habang hinahabol siya, pinagsamantalahan ni Gerald na patumbahin ang 2 taong walang malay. Matapos makuha ang mga detalyeng kailangan niya, nagpadala agad si list ng ilang kalalakihan sa bundok. Ang natitirang mga kalalakihan ay sinabihan na palibutan ang kabuuan ng Bloomlin Mountain para sa mga layunin ng pagsisiyasat. Nang tapos na iyon, tumanggo si List kay Gerald na nakangiti. Bago sabihin, sigurado ako na ito ang Mr. Crawford na iyong pinag-uusapan. Alam mo bang ang pamilya Yawl ay may utang sa iyo? Para sa iyong kabaitan sa oras na ito. Bilang pasasalamat sa pag-save ng pangalawang binibini, tiyak na bibigyan ka namin ng isang mahusay na gantimpala sa sandaling makilala niya ang Panginoon. Panipi, ayos lang. Si Tulip ang estudyante ko, tutal. Panipi, kung gayon paano ito, Crawford? Sa ngayon, payagan akong ibalik ka sa universidad sa isa sa aming mga kotse. Panipi, gusto ko pahalagahan iyon. Sa pamamagitan nito, nag-utos si List ng isang pangkat ng mga kotse upang ibalik sa pamantasan si Gerald at ang kanyang mga mag-aaral. Pagbalik, sinabi ni Gerald sa kanyang mga estudyante na bumalik muna sa klase. Si Gerald mismo ang naghanda na bumalik sa opisina. Gayunpaman, sa sandaling nakarating siya roon, agad niyang narinig ang isang tao na sumisigaw, may isang bagay na naging labis na mali. Totoong hindi niya inaasahan na makatanggap ng mas maraming masamang balita pagkatapos niyang harapin ang lahat ng iyon. Habang pinapanood ang ilang mga lektor na tumatakbo sa labas, casual niyang pinahinto ang isa sa kanila bago tanungin, ano ang nangyari? Si Miss Swift at Yoxen, tila nakuha nila ang kanilang sarili sa medyo kaunting problema. Kita nyo, sa kanilang pinagsamang
Aralin kanina, tila may isang mag-aaral na medyo mayabang sa klase. Ni Miss Swift, habang naninigarilyo siya sa banyo habang nagpapahinga, natapos siya sa isang away doon sa mga mag-aaral. Mula sa ibang klase, panipi, sa huli, binugbog ng gusto ang mayabang na estudyante. Gayunpaman, hindi iyon ang pagtatapos ng insidente. Habang matapat naming nais lamang na maghintay para sa unibersidad na harapin ang sitwasyon, si G. Yoxen ay naninindigan tungkol sa pagharap dito kaagad. Bilang isang resulta, pinangunahan niya ang mga lalaking mag-aaral mula sa kanyang sariling klase patungo sa kalapit na klase na kung saan ay ang klase ng mga pumalo sa estudyante ni Miss Swift. Panipi, habang si G. Yoxen ay nagpunta sa pangangatuwiran sa kanila. Hindi niya napagtanto kung gaano masama ang kanyang sariling pag-uugali. Matapos maging hindi kanais-nais ang pagtatalo, natalo niya ang isa sa mga estudyanteng lalaki. Paliwanag ng lektor, kaya't kung ano ang nangyari. Gaano kabalisa para sa mga lektor, nabugbugin ang mga mag-aaral. Sabi ni Gerald habang umiling siya, na may mapait na ngiti sa labi. Gayunpaman, malinaw na sa araw na ginawa lamang ito ni Quinlan. Upang mapahanga si Marjorie, kung sa bagay, maliwanag na may crush siya sa kanya. Bumubuntong hininga, idinagdag ng lektoraryo, mabuti kung doon natapos ang lahat ng problema. G. Crawford, nakalulungkot. Hindi, alam mo kung sinong estudyante ang binugbog niya. Panipi, ipagpatuloy mo. Bueno, ang mag-aaral ay anak ng isang mayamang tao sa lungsod ng langit, dahil ang mayaman ay may malapit na ugnayan sa mga puwersang nasa ilalim ng lupa ng lungsod ng langit, idineklara ng mag-aaral na tatawagan niya ang ilang mga tao. Isang bagay na kakilakilabot ang tiyak na nalalapit na ngayon. Sabi ng babaeng lektor bago tumakbo sa eksena. Nang makita na tumatakbo siya patungo sa pinangyarihan ng insidente, simpleng lumakad si Gerald sa direksyong pupuntahan niya. Siya ay sumusunod sa kanya dahil ang kanyang klase ay kasalukuyang nasa parehong lokasyon din at nais niyang suriin ang kanyang mga mag-aaral. Tulad ng inaasahan, ang buong pasilyo ng kurso ng biology ay masikip sa mga tao. Narito ka, Ginoo, sabi ni Specky pagkakita niya kay Gerald. Dahil ang pasilyo ay ganap na hinaranggan ng isang pader ng mga tao, ang kanyang mga mag-aaral ay hindi man makabalik sa klase upang magkaroon ng kanilang aralin. Kabanata 962. Kumusta ang mga bagay? Tanong ni Gerald. Aba, ang lektora na kumuha sa amin ng oras sa aming laboratorio ay binugbog. Si G. Yoxen ay nasa matinding kaguluhan ngayon. Pagkatapos ng lahat, nasaktan niya ang batang Panginoon ng pamilyang Lightburn. Kung hindi mo alam, ang batang Panginoon ng pamilyang Lightburn ay nasa ilalim ng proteksyon ng mga puwersa sa ilalim ng lupa. Paliwanag ni Specky. Narinig iyon, tumingin sa unahan si Gerald at nakita si Quinlan na napapalibutan ng isang pangkat ng mga kalalakihan na nag-iisang itim na suit. Naruroon din si Marjorie at ilang iba pang mga babaeng lektor, lahat ay nagyelo sa takot. Malayo na tayo sa tapos. Sigaw ng isa sa mga lalaking nakaitim. Habang nakatingin kay Quinlan, si Quinlan mismo ay lumitaw na. Mayroong maraming mga malinaw na marka ng sampal sa kanyang mga pisngi. Habang patuloy na sinusubukan ng chancellor ng universidad na kalmado ang sitwasyon, simpleng pinunasan ni Quinlan ang dugo sa kanyang baso bagong inisyon. Mabuti, Chancellor. Hayaan mo lang akong tumawag at maayos ang lahat. Panipi, manalo ka, maging bisita kita. Tingnan natin kung sino ang iyong tinawag. Galit na asya sa lalaki. Umiling siya, pagkatapos ay kinuha ni Quinlan ang kanyang cell phone bago mag-dial ng isang numero. Nang makita kung gaano pa siya kakumpiyansa kay Quinlan, hindi mapigilan ni Marjorie na makaramdam ng kasiguruhan sa kanyang puso. Ang iba pa ay lalong nagiging excited din. Sino ang tatawagan ni Quinlan? Alam mo, narinig ko na si G. Yoxen ay mula sa Talgo Town. Narinig ko rin ang parehong bagay. Sa alam ko, lahat ng uri ng malupit na tao ay nakatira doon. Panipi, sa katunayan, pinag-uusapan kung saan, sinabi sa akin ng aking ama na mayroong isang malakas na puwersa sa Talgo Town na kahit na may mga teritoryo sa lungsod ng langit.
Posibleng tumawag si G. Yoxan sa isang tao mula sa pangkat na iyon. Panipi, sa gayon, ang posibilidad na iyon ay tiyak na wala sa tanong. Sa buong susunod na 20 minuto, ang mas mahusay na kaalaman ng mga mag-aaral ay nagpatuloy na talakayin ang insidente hanggang sa ilan sa kanila ay tuluyan na ring magturo sa isang kalapit na bintana bago sumigaw, H. Hoy! Tumingin ka sa ibaba, panipi, habang ang iba pang mga mag-aaral ay tumingin, laking gulat nila. Nang makita ang hindi bababa sa 100 itim na mamahaling mga kotse na nagmamaneho patungo sa universidad. Sa oras na huminto ang mga kotse, ang lugar ay ganap na napalibutan ng mga ito. Kasunod nito, maraming mga itim na angkop na tanod ang nagsimulang lumabas ng mga kotse bago mabilis na patungo sa koridor na naruroon ng lahat, dahil sa nakapaloob na aura ng bawat isa sa kanila na nagtataglay. Lahat ng mga mag-aaral ay tumabi lamang na gumagawa ng paraan para magpatuloy sila. Gayunman, ang mga masyadong mabagal kumilos, agad na itinakwil. Habang sumisigaw ang mga mapagmataas na bodyguard, tumabi ka. Tulad ng natagpuan din ni Gerald na itinulak din siya, si Marjorie at ang iba pang mga babaeng lektor ay nagsimulang kumagat sa kanilang ibabang mga labi sa kaguluhan habang pinapanood ang eksena na lalong nagbubukas. Napagtanto kung gaano ang nangingibabaw sa kabilang partido, ang mga tauhan ni G. Lightburn ay natagpuan ang kanilang sarili na mas naalis ng pangalawa. Sa huli, silang lahat ay sumulong upang magsimulang makipag-ayos. Ayos ka lang ba, G. Yoxan? Tanong ng pinuno ng mga tanod. Maaaring nagmula ka sa Talgo Town, mga ginoo. Nagtataka ako, kung aling puwersa ang pagmamayari mo. Tinanong ang mga tauhan ni G. Lightburn. Kami ay kabilang sa isa sa mga pamilya doon. Gayunpaman, ito ay ang Royal Dragon Group na nag-utos sa amin na pumunta dito sa oras na ito, sagot ng pinuno habang gumagalang na binigyan niya ang isa pang lalaki na itim. Patawarin mo ako, galing ka sa Royal Dragon Group, sabi mo. Panipi, tinanong ng kalaban na gwardya, natigilan sa paglipas ng mga pangyayari. Pagkatapos ng lahat, ang Royal Dragon Group ay itinuturing na isang napakalakas na maitim na kabayo sa lungsod ng langit. Sa isang solong gabi lamang, nakuha nito ang lahat ng 5 puwersa. Sa Talgo Town, hinaharang pa ng grupo ang isang buong kalsada sa lungsod ng langit. Ang mga mula sa loob ng pangkat na iyon ay tunay na mabisyo. Bilang isang resulta, pagiging isang maliit na puwersa lamang sa lungsod ng langit, ang mga tauhan ni G. Lightburn ay talagang hindi naglakas loob na saktan ang Royal Dragon Group. Tama yan. Ang ama ni G. Yoxan ay kaalyado sa Royal Dragon Group. Dahil dito, haharapin ngayon ng The Royal Dragon Group ang isyong ito. Saang puwersa kakabilang? Sana bigyan mo kami ng respeto, malamig na sagot ng lalaking nakasuot ng salaming pang-araw. Ngunit syempre, sagot ng mga tauhan ni G. Lightburn habang nakangiting tumango. Paano natin maaayos ang mga bagay na tulad nito, Brian? Sinabi ni G. Lightburn, ayaw tumanggap lamang ng pagkatalo tulad nito. Mangyaring tiisin mo lang ito sa ngayon, G. Lightburn. Ang Royal Dragon Group ay naghahanap ng mga target sa buong lugar. Kahit na ang boss ay nag-utos sa amin na huwag kailanman sila masaktan. Bulong ni Brian bilang tugon. Kabanata 963. Bagaman hindi siya nasiyahan, si G. Lightburn ay hindi isang tanga. Matapos makinig sa sasabihin ng kanyang nasasakupan, naintindihan niya kung ano ang nakataya kung patuloy siyang magpatuloy sa issue. Dahil doon, wala na siyang sinabi. Ang Royal Dragon Group ni Gerald mismo ay nabuo sa isang napakalawak na raid sa nakaraang ilang araw. Pagkatapos ng lahat, mayroon na itong tulong mula sa 5 puwersa na nakuha nito sa Talgo Town. Ano pa, kapwa sina Tyson at Drake na binugbog ng husto kay Sven, ay bumalik ngayon sa tabi ni Gerald. Kahit na ang kanilang pangunahing base ay nasa Talgo Town pa rin. Kamakailan lamang ay nagsimula na rin silang mag-develop sa Heavenly City. Ang kanilang mga pagsisikap sa paggawa nito, syempre, ay lubos na tinulungan ng pamilyang Wesley. Ang Royal Dragon Group ay tunay na isang malakas na madilim na kabayo.
Ungol ni Specky, na nakatayo sa tabi ni Gerald sa buong panahong ito, sa kanyang sarili. Nagtataka ako kung paano sila napakabilis kaya, tinanong ng ilang mga batang babae na narinig ang komento ni Specky. Kaya, sa narinig, ang boss ng Royal Dragon Group ay napakalakas. Narinig ko rin na ang mga bosses ng 5 puwersa ay sumuko lamang sa kanilang sarili pagkatapos ng isang solong pag-ikot. Dahil, doon, walang nangangahas na harangan ang kanilang landas sa buong makalangit na lungsod ngayon. Kaya, maliban kay Sven, marahil, hindi pa rin siya nakakabalik. Ipinaliwanag ni Specky na, tila lubos na may kaalaman tungkol sa buong sitwasyon. Hindi alintana, si Quinlan ay sobrang kalasinggan at masidi. Pagkatapos ng lahat, ngayong umusad na ang Royal Dragon Group. Ang insidente na kinasangkutan niya ay kasing ganda ng paglutas. Kasunod nito, nagsimula siyang magtungo sa tanggapan ng Chancellor kasama si Marjorie at ang ilan pa upang talakayin ang ilang mga issue. Pagdaan nila Gerald, sinulyapan siya ni Marjorie. Gayunpaman, umiling-iling lang siya at umusad ng hindi man lang binati. Mula sa kanyang gitnang paaralan hanggang sa siya ay nasa universidad, palaging nasiyahan si Marjorie sa kanyang katayuan. Bilang isang diyosa na hinahangaan ng lahat. Gayunpaman, sa oras na nagtapos siya sa universidad, alam niyang oras na para sa kanya. Upang makakuha ng kasintahan, syempre, hindi lamang sinuman ang maaaring maging kasintahan. Nang makilala si Gerald sa kauna-unahang pagkakataon, talagang hinahangaan siya nito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang gwapong binata na may magandang ugali na magbut. Si Quinlan, sa kabilang banda, ay kulang sa bawat aspeto na tagumpay ni Gerald, o kahit papaano yun ang ipinapalagay niya batay sa kanyang unang impresyon sa kanila. Pagkatapos makilala sila ng medyo mas maingat, gayunpaman, napagtanto ni Marjorie na si Quinlan ay ibinaba ang mas angkop na kandidato upang maging kasintahan. Tungkol kay Gerald, siya ay wala na sa kanya ngayon. Dahil doon, ganap na nagbago rin ang ugali niya sa kanya. Mismong si Gerald ay nakangiti lamang ng mapait sa katahimikan. Habang pinapanood itong hindi pinapansin. Habang technically ang kanyang Royal Dragon Group na nakatulong sa paglutas ng gulo na ito, natapos ni Quinlan na agawin ang lahat ng mga kredito mula sa kanya. Tagumpay, kahit na hindi ito ang kanyang unang rodeo na nakakaranas ng gayong kawalan ng katarungan. Naaalala ang maraming beses na magkatulad na mga insidente na naganap. Naalala ni Gerald ang oras kung kailan nagsisi siya na hindi inilantad ang kanyang sarili. Noon, siya ay tulad ng naagrabyado, tulad ni Alice. Gayunpaman, ngayon ay wala na siyang nararamdamang uri. Sa pamamagitan nito, bumalik siya sa opisina nang tumunog ang relos sa 12. Medyo maya-maya pa ay makalabas na siya sa trabaho nang makatanggap siya ng isang tawag. Nagulat siya, ang numero ay kabilang kay Tulip. Kasalukuyan ako sa isang Starbucks sa lungsod, G. Crawford. Wala ka sa trabaho ngayon, di ba? Maaari kang lumapit. Mayroon akong isang kagyat na sasabihin sa iyo. Misteryosong sinabi ni Tulip. Ano ito? Maaari mo bang balak na gamutin ako sa ilang kape upang bayaran ang aking kabaitan sa pagligtas sa iyo? Ganting tanong ni Gerald. Sa gayon, oo, ngunit hindi lamang iyon ang bagay. Lumapit ka lang. Ngayon, mas pag-uusapan pa natin ito kapag nandito ka na, sagot ni Tulip bago ibaba ang telepono. Bahagyang nakakunot ang noo, alam ni Gerald na kailangan pa niyang pumunta doon sa huli. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangunahing hangarin ay mapanatili ang isang magandang relasyon sa kanya. Pagdating sa ilang sandali, nakita niya na si Tulip ay nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana, isang tasa ng kape na inilagay sa harapan niya. Gayunpaman, nagulat si Gerald nang makita niya ang babae na mukhang nasa 24, ang eksaktong edad niya. Nakaupo sa tabi niya. Kabanata 964. Tulad ni Tulip, ang babae ay napakaganda, at pareho silang magkakahawig sa bawat isa. Gayunpaman, nakikita ni Gerald na habang si Tulip ay may isang mas inosenteng tingin sa kanya, ang babae, sa kaibahan, ay mukhang mas mature. Siya yan, ate, sabi ni Tulip na may malambing na tono habang nakaturo kay Gerald.
Narinig iyon, naskanya sandali si Gerald mula ulo hanggang paa. Bago tumanggo ng bahagya, kasunod nito, kinuha niya ang kanyang bag at tumayo para umalis. Habang balak ni Gerald na bumati man lang sa kanya, tuluyan na niya itong hindi pinansin. Kapag siya ay nawala, tulap smugly sinabi, iyon ang aking nakatatandang kapatid na babae, Juliet Yowell. Ano sa tingin mo? Isang kagandahan di ba? Ha? Kahit natanggihan mo ito, nakita ko. Kung gaano kalaki ang iyong mga mata sa sandaling nakita mo siya. Panipi, nodding ng bahagya, simpleng sagot ni Gerald, kaya sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong makipagkita sa akin? Aba, bagay na mabuti kaya syempre kailangan kong sabihin sa iyo. Nang personal, sa totoo lang, simula ng mabuti, mahusay na balita. Sabi ni Tulip bago bumantong hininga. Ang totoo, naghahanap ako ng taong angkop para sa pinakamahabang oras. Sa wakas natagpuan kita na maging perpektong kandidato. Dagdag ni Tulip, manalangin sabihin kung ano ang eksaktong ako ay isang perpektong kandidato para sa. Narinig iyon, simpleng tumawa si Tulip bago sinabi, sige, kaya bago ang ano paman, sabihin ko na lang na ang naririnig mo ay sobrang nakakagulat. Kung sa wakas ay namamatay ka mula sa kaguluhan. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Panipi, huminga ng malalim, pagkatapos ay nagpatuloy siya. Kaya't, nakikita mo, ang aking kapatid na babae ay naghahanap ng isang manugang sa loob ng ilang sandali ngayon. At pagkatapos ng paghahanap ng napakatagal, mukhang ikaw ang pinakaangkop na kandidato para sa trabaho. Panipi tuldok. Humihingi ako ng pasensya, isang manugang na, sabi ni Gerald na agad na tumayo, malapad ang mata. Haha, alam ko di ba nagulat ako na sumang-ayon din ang aking kapatid. Masayang sagot ni Tulip, malinaw na napagkamalan ni Tulip ang sorpresa ni Gerald sa kaguluhan na ipinaliwanag kung bakit nararamdaman niya ang sobrang saya. Sige, babagal muna tayo. Una sa lahat, ang napakaganda ng iyong kapatid, kaya sigurado akong marami siyang mga tagahanga. Bakit? Naghahanap lang siya ng manugang na lalaki. Tanong ni Gerald. Maliwanag sa kanyang boses ang pagbitiw niya. Mahaba itong kwento, sabi ni Tulip na nakabuntong hininga. Bago ay talye ang lahat. Talaga, pagkatapos siyang maligtas ni Gerald, napag-alitan si Tulip ng kanyang pamilya sa oras na siya ay umuwi. Gayunpaman, matapos siyang pag-alitan ng kanyang ama, isang ideya ang dumating sa kanya. Upang maunawaan ang ideyang iyon, kailangang ipaliwanag ni Tulip kung bakit napunta siya sa Bloomlin Mountain sa una. Sa madaling salita, siya ay nasa masamang kalagayan kamakailan. Bagaman nabigo si Gerald na ipasok ang mga ito sa laboratorio ay ang huling dayami para sa kanya, malayo ito sa tunay na mapagkukunan ng kanyang inis. Ang pangunahing isyo, tulad ng ipinaliwanag ni Tulip, ay tungkol sa isang insidente na nauugnay sa kanyang kapatid na babae na mayroon siyang napakahusay na relasyon. Ayon kay Tulip, sa pagbabalik ni Juliet sa kanyang tinubuang bayan. Kamakailan lamang, siya ay kumukuha ng mga bagay na labis na takot dahil sa mga isyo na nauugnay sa isang nasirang puso. Si Juliet ay simpleng nagagalit sa lahat ng oras, at halos magkakaiba siya sa alam ng kapatid na si Tulip. Napakasama ng mga bagay na sa isang punto, isinalang-alang pa ng kanyang kapatid na magpakamatay. Ito ang dahilan kung bakit nag-alala si Tulip at madaling magalit sa oras na iyon. Tungkol sa kung bakit si Juliet ay may isang putol na puso sa una. Una siyang nag-aaral sa ibang bansa sa bansa. Sa kanyang panahon doon, mayroon siyang kasintahan at pareho silang nagmamahalan sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sa kalaunan nalaman niya na ang sa asterisk mabag ay nakipag-ipon na sa ibang tao. Nang iminungkahi niya na pakasalan niya siya sa halip, nag-aalangan pa siya sa paggawa nito. Ang pag-unawa sa puntong iyon, na ang kanyang puso ay hindi kailanman pag-aari sa kanya sa una. Kinuha ni Juliet ang mga bagay ng napakasama at agad na bumalik sa lungsod ng langit sa sobrang galit. Bago siya itapon, sa kabila ng kabila, sinabi pa ni Juliet ng salitang salita. Dahil nag-aalangan ka na makasama ka, mabuti na. Dahil iniisip mo ng labis ang iyong sarili, mahahanap ko lang ang
Pinakawalang kwentang lalaki sa planeta na maging asawa ko. Magsisisi ka sa pagpaparamdam sa akin ng ganitong paraan. Kudlit. Nang bumalik, humingi siya ng tulong kay Tulip upang hanapin ang gayong tao. Mahalaga, ang perpektong kandidato ay isang taong walang halaga, ngunit matapat. Mabilis sa kasalukuyan, tulad ng sinabi niya, nakuha niya ang ideya na si Gerald ay perpekto para sa papel habang pinagagalitan siya ng kanyang ama. Nang matapos ang kanyang ama, hinanap niya kaagad ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya ang lahat tungkol kay Gerald. Habang tinangka ni Gerald na irehistro ang lahat ng narinig niya, na-replay ni Tulip ang naunang pag-uusap nila sa kanyang kapatid. Sa kanyang isip, noon, natagpuan ni Tulip si Juliet na nakatingin sa bintana. Tumatakbo sa kanya na nasa sabik, sinabi ni Tulip, sa wakas. Natagpuan ko ang perpektong taong para sa iyo, kapatid. Sino siya? Sa gayon, siya ay isang bagong lektor ng minahan na tinawag nating lahat na Teacher Skitterbrook. Siya rin ang nagligtas sa akin ngayon. Kaya masasabi kong sigurado na siya ay isang matapat na tao. Upang maging lantad, hindi rin siya mukhang masama. Ano sa tingin mo? Dapat ko bang tanungin siya kapag tapos na siya sa trabaho ngayon? Sa pamamagitan nito, makakatingin ka sa kanya ng maayos. Kung maayos ang lahat, maaari kang magpakasal sa kanya at makapaghiganti sa asterisk mabag na iyon. Tiyak na may inis siya dahil malinaw na walang pakinabang sa kanya ang aking lektor. Haha, panipi, nakikita ko. Mabuti kung gayon, mangyaring tanungin siya. Ngayong gabi, kapag tinitingnan ko siya ng mabuti at kung maayos ang kalagayan, pipirmahan namin ang kontrata upang maging asawa ko siya sa loob ng 1 taon. Kapag natapos na ang taon, gantimpalaan ko siya ng naaayon. Sa gantimpala ng pera, sigurado ako na mabubuhay niya ang kanyang buhay ng walang anumang mga alalahanin, hanggang sa araw na siya ay mamatay. Panipi, ayos lang, hayaan mo na lang lahat sa akin. Panipi, Kabanata 965. Sa pamamagitan nito, natapos ang memorya ng insidente. Sa pagtingin kay Gerald, lubos na masasabi ni Tulip na malalim ang iniisip niya. Si Gerald mismo ay tiyak na hindi masyadong nasa sabik sa katotohanan na ikakasal na siya sa kagandahang iyon sa labas ng asol. Gayunpaman, iniisip din niya ang tungkol sa pagiging praktiko ng pagsabay dito. Sa totoo lang, ang Tulip ay gumawa ng isang mahusay na paglipat sa mga tuntunin ng pagsulong ng kanyang mga plano. Pagkatapos ng lahat, hanggat nakakapasok siya sa pamilyang Yaol, pagkatapos ay makakapagtigil siya sa kanyang pamamasyal na pamumuhay ng kahit sandali. Gayunpaman, ang pangunahing isyu ay nanatili pa rin. Bakit? Kinailangan niyang ikasal sa isang kakaibang babae upang makamit iyon. Ang isang mas mahusay na tanong pa, masasagot ba kay Mila sa paglaon ng kanyang mga pagpipilian ng pagkilos? Kaya, paano ito? Haha, basta alam mo, tatagal lang ang kasal sa loob ng 1 taon. Kapag natapos na ang taon, kakailanganin mong hiwalayan siya. Gayunpaman, ang pamilya Yaol ay siguraduhin magpapakita sa iyo ng isang napakalaking halaga ng pera kapag nangyari iyon. Wala akong nakikitang kabiguan sa pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ikaw ay maitatakda sa buhay. Sa sandaling matapos ang 1 taon, ngunit magkakaroon ka rin ng pamagat ng manugang na lalaki ng Yaol sa buong susunod na taon, sabi ni Tulip. Deal, sagot agad ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Hanggat siya ay maaaring maging mas malakas, pagkatapos ay magkakaroon siya ng mas mataas na pagkakataon upang isave si Mila at makitungo rin kay Court. Alam na alam ni Gerald na ang pagtatangka na gawin ito sa kanyang kasalukuyang lakas ay walang kabuluhan, sa makatuwid ay walang pag-aalangan sa kanyang pangwakas na desisyon. Hindi ko pa nasabi sa iyo ang mga kondisyon. Paano ka pumayag na tulad nito? Paut ng kaunti si Tulip, isang pahiwatig ng paghamak sa kanyang mga mata. Tagumpay. At narito naisip ko na ikaw ay isang ginoo ng karangalan. Tuldok. Sa huli, ikaw ay isa lamang ibang mang-akit ng pera na B*****. Kudlit. Kaya't may mga kondisyon. Sabihin ang mga ito, sagot ni Gerald. Pero syempre meron. Sa gayon, mayroon lamang isa, kahit na sa
Totoo lang hindi ito dapat maging isang malaking pakikitungo sa iyo. Anuman, ang pinakamahalagang bagay ay maunawaan mo na ang iyong kasal sa aking kapatid na babae ay katulad ng relasyon sa pagitan ng isang employer at isang empleyado. Huwag mo ring pangarapin na magawa mong lampasan iyon. Panipi, nakita ko, ang sinusubukan mong sabihin ay nominal lang ang kasal, tama, sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Bagaman iminungkahi ng kanyang ekspresyon kung hindi man, ito mismo ang gusto niya. Bingo! Iyon lang ang tanging kondisyon kaya kung hindi ka makahanap ng problema dito, lagdaan mo na lang ang kontrata. Gayunpaman, tandaan na ang seremonya ng kasal ay gaganapin sa susunod na 2 araw bago ang aking ina ay bumalik mula sa ibang bansa, habang ang aking ama ay tiyak na hindi sasabihin. Tungkol dito, ang aking ina ay ibang kwento. Tiyak na hindi siya sasang-ayon sa kasal, kaya kailangan nating magpatuloy sa mabilis na ito. Panipi, hindi talaga alam ni Gerald kung anong uri ng mga trick ang pinagagawa ng mga kapatid na babae, ngunit hindi lang siya mapakali tungkol sa kanila. Alam na ito ay kasing magandang pagkakataon na makasama sa mga yawl, kaagad na pinirmahan ni Gerald ang kontrata, at tulad nito, 7 araw ang dumating at lumipas. Ito ay isang magandang umaga maya-maya pa nang sumakay sina Juliet at Gerald sa kanyang sasakyan. Sa sandaling isinara ni Gerald ang pinto ng shotgun seat, ang malayong babae, na ngayon ay nagmamaneho, ay kaagad na nagsabi sa isang malamig na tinig, lahat sa kanila ay nakakita ng marami sa mundong ito, kaya't kapag nandyan na tayo, mas mababa ang pagsasalita. Naiintindihan. Panipi, 3 araw na ang nakalilipas mula nang mag-asawa sila at si Gerald mismo ay lumipat sa pamilyang yawl bilang isang manugang. Gayunpaman, sa buong panahong iyon, hindi siya kinausap ni Juliet. Maliban kung talagang kinakailangan. Sa katunayan, hindi niya ito tinitingnan sa mata ng madalas. Ganap na naintindihan ni Gerald ang kanyang pangangatuwiran. Pagkatapos ng lahat, ano siya sa kanyang ngunit isang simpleng tool lamang. Pagkatapos ay muli, hindi ganoon ang nakakaabala sa kanya o ano paman. Got it, sagot ni Gerald na may isang maikling tango. Hindi nagtagal, pareho silang nakarating sa isang high-end hotel sa Heavenly City. Maligayang pagdating, Juliet. Sinabi ng ilang mga kalalakihan. At kababaihan nang tumayo sila nang makita siya na pumapasok sa kanilang pribadong silid. Napansin ang kanyang presensya, ang isa sa mga kabataang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan at nakasuot ng gintong relo, ay lumakad papunta sa kanya bago sabihin, pagbalik ko sa bansa, narinig kong ikinasal ka sa ilang guro, Juliet. Iyon ba ang lalaki? Panipi, Kabanata 966. Isang hint ng bahagyang sama ng loob ang maririnig sa boses ng lalaki habang nakaturo kay Gerald. Sa katunayan, asawa ko ito, Gerald. Sagot ni Juliet habang nakalok arm ito kay Gerald. Gerald, ito si Cavan, isang kamag-aral ko mula sa universidad. Dagdag ni Juliet nang ipakilala siya sa lalaki. Kinalulugod kong makilala ka, sabi ni Gerald habang inaabot ang isang kamay alinsunod sa mga kaugaliang itinuro sa kanya ni Juliet. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari sa iyong isip. Tuldok. Kahit na nakipaghiwalay ka sa kanya, madali kang nawala para sa iba maliban sa taong ito, ungol ni Cavan. Napansin ang babalang titig ni Juliet, gayunpaman, tumigil lamang. Sa pagsasalita si Cavan, malinaw na si Cavan ay isa sa mga humalili. Kay Juliet, ipinaliwanag yun kung bakit tuluyang hindi niya pinansin ang pagkakamayan din ni Gerald. Gayunpaman, hindi lamang si Cavan ang tinatrato si Gerald. Marami sa iba pang mga lalaki na kamag-aral ni Juliet ay pumutok ng pantay. Nagalit na tingin sa kanya, na tumanggi na sabihin ang isang salita. Kay Gerald, kahit na ang kanyang mga kaklase na babae ay nakatitig kay Gerald. Paminsan-minsan, para silang lahat na nagtataka kung paano ang isang kagandahang tulad ni Juliet ay maaaring mapunta sa pagiging kasama ng isang nakakaawa na tao bilang si Gerald. Tingnan mo lang ang lalaking iyon, Cavan. Hindi ko akalain na si Juliet ay ikakasal talaga sa gayong tao. Upang isipin na talagang umibig siya sa isang guro na nagtatrabaho sa Heavenly City.
University. Wala akong masabi. Ano pa ang nangyayari sa isip ni Juliet? Panipi. Ilang sandali pa nang marami sa kanyang mga kaklase na lalaki ay tinatalakay si Gerald sa labas mismo ng gents. Ang kanilang hindi kasiyahan sa kanya ay ginagarantiyahan dahil ang karamihan, kung hindi lahat, sa kanila doon ay maaaring magkaroon ng isang crush o nahulog para sa kanya isang beses. Mismong si Cavan mismo ang may pinakamahabang panahon sa kanya. Gayunpaman, dahil mayroon ng iba sa kanyang puso si Juliet. Noon, wala nang nagkaroon ng pagkakataong tanungin pa siya. Nang malaman na sa wakas ay nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan, lahat ng kanyang mga kamag-aral ay sabik na sa wakas. Ay masubukan ang kanilang kapalaran. Nako, ang susunod na kanilang nalalaman, ikinasal na siya sa isang walang silbi na tao. Sa kanilang lahat na mga kilalang tao, hindi talaga nakapagtataka kung bakit minamaliit nila si Gerald. Kung tutuusin, simpleng lektor lang siya. Manalo ka. Alam ko di ba wala man kaming masabi kay Juliet. Ngayon dahil panay ang paligid niya. Ano ang isang hindi maginhawa paningin? Siniko ang isa pang kaklase. Kung ganoon, kung gayon ay pabayaan lamang natin siyang umalis. Pagkatapos, lilinuin namin sa kanya na ang aming mga pagtitipon ay hindi mga kaganapan na maaaring dumalo ang sinuman, lalo na ang mga taong may katayuan. Ninisyon ni Cavan. Matapos sabihin iyon, sinimulan niyang ibulong ang kanyang plano sa lahat ng kasalukuyang lalaking kamag-aral. Sa sandaling sumangayon, ang lahat sila ay bumalik sa pribadong silid na magkasama. Sa sandaling makita ni Cavan si Gerald, lumakad siya palapit sa kanya nang nakangiti bago sabihin, speaking of which, hindi pa nga kami nakainuman kasama ang ikakasal. Dahil sa inagaw mo sa amin, ang aming Diyosa, kailangan mong uminom kasama namin ngayon. Panipi, ang ibang mga lalaki ay simpleng nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Na may glee bago malamig na ngumiti kay Gerald. Sa kabila ng maliwanag at biglang pagbabago ng ugali ni Cavan, pasimpleng ibinalik ni Gerald ang ngiti habang sumagot siya, oo. Naman, ano ang iniinom natin ngayon? Panipi, iyon ang espiritu. Gayun din, umiinom kami ng alak. Nagkataon lamang na magkaroon ako ng ilang mga kahon ng mahusay na alak sa aking kotse na dinala ko mula sa bahay. May nagdadala habang nagsasalita tayo. Sinabi ni Cavan na hindi inaasahan na sumasang-ayon si Gerald ng ganoong kadali. Mabuti ang tunog ng alak. Sa katunayan, gusto ko ang pag-inom ng alak. Natatawang sagot ni Gerald. Dahil madaling madama ni Juliet na si Cavan at ang iba pa ay walang kabuluhan, una niyang binalak na paalalahanan si Gerald laban sa pagkahulog dito. Nakikita kung gaano siya walang pag-arte kumilos, subalit naiwang walang imek si Juliet. Hayaan mo lang siyang uminom kung nais niya ng labis, kung gayon. Napaisip si Juliet sa sarili bago tumingin sa gilid. Di nagtagal, bumalik ang kanyang mga kaklase na lalaki na may dalawang kahon ng alak. Ay, at oo nga pala, Gerald. Ang aking kaibigan dito ay nagpapatakbo ng isang alak ng alak. Bilang isang resulta, mahawakan niya ng husto ang kanyang alkohol. May problema ka ba sa kanya bilang master habang umiinom kami kasama? Pagkatapos ng lahat, pareho kaming masigasig na tangkiliki ng isang mahusay na inumin. Kasama mo, kumusta naman? Tanong ni Cavan habang nagpatuloy. Sa ngiti, hindi problema, sagot ni Gerald sabay tango. Walang napansin ang hindi mapipintong glint sa mga mata ni Gerald habang sinabi niya iyon. Matapos sanayin ang maraming kasanayan na itinuro sa kanya ni Finlay, sinanay na ni Gerald ang kanyang sarili upang maging immune sa lahat ng uri ng alkohol. Sa katunayan, nakapagkonsumo na rin siya ng pangunahing mga lason ng hindi kinakailangang harapin ang anumang mga side effects. Ang alak ay wala sa kanya. Ang pangunahing dahilan kung bakit sumang-ayon si Gerald sa panukala ni Cavan ay dahil alam niya kung gaano ang ayaw sa kanya ni Cavan at ng iba pang mga kamag-aral. Ang kasalukuyang Gerald ay hindi na tulad ng dati. Hindi lang niya tinitiis ang lahat ng kanyang galit matapos na mababash sa sobrang paligid. Dahil ang dami nilang ginasto na maglaro sa kanya, pagkatapos ay makipaglaro sa kanila na gusto niya. Kabanata 967.
Si Cavan naman ay hindi mapigil ang umiling habang mapangiti siya. Nang Riley, ang lahat ng mga tao ay may hangganan sa kanilang pagpapaubaya sa alkohol, at tiyak na iinuman niya si Gerald. Hanggang sa lumagpas sa kanya. Totoo sa kanyang salita, ang pamilya ng kanyang kaklase ay tunay na nagmamay-ari ng isang alak. Natitiyak ni Cavan na kaya niyang tuluyang masira si Gerald dahil ang kanyang kamag-aral na kinonsidera rin niyang kapatid niya, at ang kanyang ama ay kapwa nagtitiis sa alkohol. Sa katunayan, pagkatapos ng isang pag-check up, ang kanilang mga katawan ay tila nagkaroon ng pag-access sa mas maraming mga alkohol na nakakalas na mga enzyme kumpara sa mga regular na tao. Minsan niyang nakita ang kanyang kamag-aral na umiinom ng 7 buong bote ng labis na alak na porsyento ng alkohol, pabalik-balik. Bago tuluyang maabot ang kanyang limitasyon. 7 buong bote ng alak. Sa pag-iisip na iyon, naramdaman ni Cavan na magiging dumudugo na si Gerald mula sa kanyang tiyan bago pa man lumasing muli ang kanyang kamag-aral. Ngayong handa na silang lahat, ang mga patakaran ay simple. Ang bawat isa sa 5 mga kalahok na tao, kasama sina Gerald, Cavan, 2 iba pang mga kamag-aral, at kaibigan ni Cavan sa paggawaan ng alak ay dapat na pumalit sa pagbaba ng mga tasa ng alak, at sa tuwing napuno ang kanilang mga tasa, kailangan nilang tapusin ang bawat huling patak dito, maaari itong muling punan. Hindi nagtagal bago kapwa ang kaibigan ni Gerald at Cavan na ang pamilya ang nagmamay-ari ng alak ay nakatapos ng 3 buong bote ng alak, bawat isa. Si Cavan mismo ay namumutla na noon, at siya ay may isang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, may malay pa rin siyang kaalaman upang malaman na dapat pa rin siyang maging maayos para sa hindi bababa sa 3 higit pang mga bote ng alak. Kasabay nito, si Juliet at ang iba pang mga batang babae ay lahat ay lalong natatakot sa bawat baso na inumin ng 5 lalaki. Siguradong nasobrahan nila ito. Nag-alala, lumingon si Juliet kay Gerald. Gayunpaman, sa sorpresa niya, tumingin siya ng walang kabuluhan. Ito ay halos tulad ng kung hindi siya nakainom ng anumang alak sa lahat. Hawak mo talaga ang alak mo, Gerald. Sigurado akong makakakainom ka pa ng 3 bote, di ba? Bulol ni Cavan sa parehong paniniwala at sorpresa. Well, syempre kaya ko pa rin, tandaan na kailangan ninyong 3 na uminom kasama kami. Dahil ang kapatid na ito at ako ay nakababa na ng 3 bote ng alak bawat isa, hindi ba dapat na magsimula ka ring sumabay sa bilis? Sagot ni Gerald na may ngiti sa labi. Ayos, kung ganon. Dahil handa si Gerald na magpatuloy sa pag-inom. Pagkatapos ay ipagpapatuloy din namin ang pag-inom. Panipi, habang idineklara iyon ng 2 pang kamag-aral, bumulong si Cavan sa kanyang mabuting kaibigan. Sabihin, Jarson, nakakapaghang ka pa rin ba? Ako, ayos lang ako. Sumagot si Jarson, na anak ng may-ari ng pagawaan ng alak, habang kinawayan niya ang kanyang kamay. Napaalis. Narinig iyon, tumanggo si Cavan at nagsimula ang susunod na pag-inom. Napapanood lamang ni Juliet sa sobrang takot habang silang 5 ay nagpatuloy sa pagbagsak ng mas maraming alak. Habang si Jarson at Gerald ay nagiinuman pa sa par sa bawat isa. Sina Cavan at ang iba pang 2 lalaki ay mas pinabagal ng puntong ito. Ano pa, habang ang iba pang 2 ay nagpatuloy sa pagbaba ng mga tasa ng alak sa iisang gulps, ang natitirang trio ay natagpuan ang kanilang sarili na umiinom ng kalahating tasa sa bawat oras. Bilang isang resulta, sa walang oras na patag, bawat isa ay natapos nina Gerald at Jarson ng isa pang 3 bote ng alak. Si Cavan at ang 2 pa, nagawa lamang uminom ng isa pang bote at kalahating alak, bawat isa. Habang ang 2 iba pang mga kamag-aral ay lumipas sa puntong ito, parehong sina Jarson at Cavan ay medyo may malay pa rin. Mas mahusay kang uminom, Jarson. Nag-aalaga bang magkaroon ng isa pang 3 bote ng alak? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa malaswang mukha ni Jarson. Habang ginagawa niya ito, sumilip din siya kay Cavan, na ang mukha ay pinatuyo ngayon ng lahat ng kulay. Gusto mo pa bang magpatuloy sa pag-inom? Parehas na kayo ni
Jarson ay nakainom ng 6 na bote ng alak bawat isa. Sinabi ni Juliet, sinusubukan na makipag-usap sa kanila ng kaunting kahulugan. Uminom ka, kami ay magpatuloy kami sa pag-inom. Jason, uminom sabi ko. Bago pa natapos ni Cavan ang kanyang pangungusap, mabilis siyang umikot patungo sa exit, malinaw na sinusubukang pigilan ang sarili. Mula sa pagsusuka sa harap ng lahat. Sa kalaunan namamahala upang makarating sa banyo, agad na. Nagsimulang magsuka si Cavan pagkakarating niya sa isang upuan. Sa banyo, hindi niya sana pinangarap na si Gerald ay may kakayahang hawakan ang kanyang alak. Dahil sa minamaliit niya iyon, ang buong mundo ni Cavan ay umiikot na ngayon habang sumasakit ang kanyang tiyan na hindi katulad ng dati. Sa ilang mga punto, nagsimula pa siyang magsuka ng dugo. Gayunpaman, dahil sa kung gaano siya kalasing, hindi man niya narehistro ang mga implikasyon nito. Matapos ang medyo matagal na oras, bahagyan na maramdaman ni Cavan ang kanyang mga binti habang gumagala pabalik sa pribadong silid. Sa sandaling makarating siya sa pintuan. Gayunpaman, sinalubong siya ng tunog ng hiyawan. Nag-aalala, kaagad na itinulak ni Cavan ang pinto upang makita kung ano ang mali. Sa kanyang pagkadismaya, ang unang nakita niya ay si Jarson na nakalatag sa lupa. Dugo at bula ang tumalsik mula sa kanyang bibig. At maging ang mga puti ng kanyang mata ay nagpapakita. Sitawagan ang isang ambulansya. Bilasan mo, sigaw ni Cavan nang madapa siya, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi nagtagal, ang pag-iyak ng mga sirena ng ambulansya ay lumapit sa venue. Sa bagay na hinarap ngayon, bumalik sina Juliet at Gerald sa kanyang sasakyan. Ngayong nag-iisa na sila, kaagad na lumingon si Juliet kay Gerald. Na mukhang maayos pa rin dati bago nagtanong ng may pagkamangha, ikaw, totoong gumagawa ka pa ba ng maayos? Pero syempre ako, papayagan kita sa isang lihim. Talagang likas, ako sa alak. Ang nag-iisa lamang na epekto sa pag-inom ko ng labis ay isang malakas na pagnanasa na gamitin ang banyo. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti sa labi. Paano magiging isang sinungaling ang isang lalaking may isang mukhang matapat ang mukha? Sabi ni Juliet na hindi niya maiwasang titigan siya. Sa sandaling iyon, biglang nagsimulang magring ang telepono ni Juliet. Pagkuha ng tawag, nakinig si Gerald habang gumagawa siya ng maraming na tunog bago tuluyang nabitin, isang nag-aalala na ekspresyon ngayon sa kanyang mukha. Panipi tuldok tuldok tuldok. Ang tawag ay mula sa aking ina na kagagaling lang sa ibang bansa. Tuldok tuldok tuldok. Tila nalaman niya kahit papaano na lihim akong nagpakasal ng hindi niya nalalaman. Kabanata 968. Matapos sabihin iyon, simpleng sumimangot si Juliet bago idagdag. Alam mo kung ano. Wala na akong pakialam. Kaya niya lang gawin ang gusto niya, di ba? Panipi. Sa pamamagitan nito, hinatid ni Juliet ang dalawa sa kanilang bahay. Pag-uwi, pareho silang sinalubong nang makita ang isang kaakit-akit na babaeng nakaupo sa sofa. Pagkakita niya agad kina Gerald at Juliet, tumayo agad siya at tinuro si Gerald bago sinabi, so siya si Gerald. Ano ang karapatan ng isang taong kagaya niya upang pumasok sa pamilyang yaol? Panipi. Ang babaeng ininsulto lang si Gerald ay syempre, ina ni Juliet na pinangalan ng Heidi. Naabisuhan si Heidi tungkol sa kasal ng kanyang anak na babae. Habang nasa ibang bansa pa siya, sa sandaling nalaman niya na ikinasal si Juliet sa isang wimpy na lalaki, napunta siya kaagad sa paglipas. Gayunpaman, nang magising siya, agad siyang nag-book ng flight diretso sa bahay. Lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang eksena. Tulad niyan ay may kinalaman sa iyo. Ang kasal ko sa kanya ay isang personal na bagay na hindi nangangailangan ng iyong panghihimasok. Sagot ni Juliet, hindi nangangailangan ng aking panghihimasok na sinasabi mo. Sabihin mo sa akin, Juliet, kung ano ang eksaktong nangyayari sa iyong ulo. May ideya ka ba kung gaano karaming naghahanap ng mayamang mga batang Panginoon ang tinanggihan ko alang-alang sa iyo, kahit na tunay na nais mong magpakasal ng hindi mo ako binigyang puso, hindi mo dapat ikasal ang ganitong uri ng lalaki. Naiintindihan mo rin ba ang kahihiyan at kahihiyang dapat tiisin ng aming pamilya dahil sa iyo? Sagot ni Heidi bago itapon ang isang
Tikap diretso kay Gerald. Sa isang malakas na pagkawasak, ang tasa ay nabasag sa 1,000,000 piraso mismo sa paanan ni Gerald. Gayunpaman, si Gerald ay nanatiling tahimik lamang. Ikaw naman, Tulip, narinig kong ikaw ang humimok sa dalawa na. Magpakasal muna, maghintay ka lamang at makita kung paano ako makitungo sa iyo sa hinaharap. Upang isipin na pareho kayong talagang magdulot ng napakalaking problema para sa akin habang ako ay nasa ibang bansa naghahanap ng isang mamimili sa country, Panipi. Matapos sabihin iyon, agad na kumadyot ang loko papunta kay Gerald bago siya bigyan ng mahigpit na sampal sa mukha niya. Bakit hindi ka kumuha ng isang mahusay, mahabang pagtingin sa iyong sarili sa salamin? Totoo bang naiisip mo na ang isang tulad mo ay sapat na karapat-dapat na ikasal sa pamilyang Yaol? Sasabihin ko ito ngayon kaya makinig ng mabuti. Kung pareho kayong nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, pagkatapos ay dapat kang makakuha ng diborsyo kaagad. Tiyaking hindi na kita makikita kailanman. Yumangal na Heidi habang tinatapakan ang hagdan sa galit habang binubagsak ang lahat ng mga poten ng bulaklak sa hagdan. Nakikita niya habang madaling maiiwasan ni Gerald ang sampal ni Heidi. Napadali lang siya ng pansin sa sinabi nito. Bilang ito ay naging, Heidi talagang napunta sa country upang maghanap para sa isang mamimili. Dahil alam ni Gerald na ang mga Yaols ay hindi mga mangangalakal, walang ibang dahilan para sa isang mayamang may bahay na tulad niya upang maghanap para sa isang mamimili sa ibang bansa maliban kung tungkol sa Ginseng King. Naaalala kung ano ang sinabi sa kanya ni Quest dati, ang mga Yaol ay naghahanap pa rin ng isang mamimili noong panahong iyon kahit na hindi nila alam kung kanino nila ito ibebenta. Sa huli, napagpasyahan nila na ang pinakamahusay na landas ng aksyon ay export ang Ginseng King. Anuman, dahil si Heidi ang naging ibang bansa, nangangahulugan. Iyon na dapat kasama siya ng hari ng ginseng. Iyon ang kabuuan ng kung paano nagawang talagang mapunta ni Heidi ang isang sampal sa mukha ni Gerald. Anuman, nang makita ni Juliet na si Gerald ay tila nasa sabik pa rin. Sa pagbalik sa kanilang silid, sinabi niya, dahil masampal ka niya. Siguraduhin kong magdagdag ng dagdag $1,000 bilang kabayaran ng wakasan na naming wakasan ng aming isang taong kontrata. Panipi, Panipi tuldok. Totoo bang naiisip mo na ang pera ay nangangahulugang lahat? Tanong ni Gerald mula sa asol habang nakataas ang ulo upang tingnan ito. Hindi ba? Haha, hindi ka ba sumang-ayon na gawin ang lahat ng ito sa una dahil sa pera? Sagot ni Juliet na may bahid ng paghamak. Sa boses nito, narinig iyon, pinili ni Gerald na huwag tumugon. Sa halip, tumungo siya sa banyo sa labas upang maghugas ng mukha. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mukha, gayunpaman, sandali niyang nasulyapan ng isang 6 taong gumagalaw nang napakabilis sa labas ng bintana ng banyo mula sa gilid ng kanyang mata. Matapos ang mahabang pagsasanay, alam ni Gerald na mapagkakatiwalaan niya ang kanyang pagbabantay. Tiyak na may isang tao roon ng mas maaga. Pinahid ang mukha niya, pasimpleng tumingin sa bintana si Gerald. Kasunod nito, sa halip na lumabas sa pintuan, tumalon siya sa bintana ng banyo. Napansin na ang anino na tao ay nasa unahan. Agad niyang sinimulang habulin ang ibang tao. Hindi nagtagal ay maliwanag kay Gerald na ang hindi pinangalanan na tao ay isang tao na parehong napakabilis at may kasanayan. Pagkatapos ng lahat, gaano man nadagdagan ni Gerald ang kanyang bilis, ang nakatakas na anino ay laging pinapanatili ang isang ligtas na distansya mula sa kanya. Ang katagang, ligtas na distansya, ay ginamit ni Gerald upang ilarawan ang distansya mula sa kung saan ligtas ang isang tao mula sa pumatay ng iba sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakatagong armas. Ang mas pag-iisip niya tungkol dito, mas napagtanto ni Gerald na may posibilidad na ang taong anino ay talagang mas dalubhasa kaysa sa kanya. Maya-maya, tumigil ang paggalaw ng tao sa sandaling makarating siya sa isang bangka sa pamamagitan ng isang talampas. Si Gerald mismo ay umabot sa anino ng mga segundo at kalaunan ay nakita na niya kung ano ang hitsura ng tao. Sa ilalim ng ilaw ng liwanag ng buwan, ang figure ay lumitaw na
Simpleng tao na may itim na balabal na nakatikip sa kanya. Gayunpaman, ang robe mismo ay mahusay na natakip ang karamihan sa mga tampok ng lalaki, naiwan lamang ang kanyang mga mata na nakikita. Nakasimangot, tinanong ni Gerald. Sino ka? Kabanata 969. Malamig na nakatingin ang kanyang mga mata sa lalaki habang nagtatanong. Sa tainga ng tainga niya, narinig ni Gerald kung paano huminga ang tao mula sa kinatatayuan niya. Batay sa nag-iisa na iyon, masasabi na ni Gerald na ito ay isang pambihirang tao. Dahil ang figure ay hindi tumutugon, isa sa alang-alang pa ni Gerald. Ang kanyang susunod na paglipat ng bigla na lang, ilang mga flash ng ilaw ang kumislap sa harapan niya. Ang susunod na bagay na nalalaman niya, 4 na iba pang katulad na bihis na mga lalaki ay tumalon mula sa wala saan at lahat sila ngayon ay nakatayo sa harap niya. Tulad ng tao na una niyang hinabol, lahat ng 4 sa mga bagong may talukbong na figure ay tila may mga kasanayan at kakayahan na mas mataas kaysa sa kasalukuyang mayroon siya. Maaari ba itong ang mga model? Napaisip si Gerald sa sarili. Mayroong 2 kadahilanan kung bakit ka namin tinawag. Ngayon, Gerald, inanunsyo ang lalaking namuno kay Gerald doon. Mula sa kanyang boses, nahulaan ni Gerald na ang taong nasa ilalim ng hood ay isang medyo matandang lalaki. Sabihin mo sila. Bago yun, inaasahan kong alam mo na ang pangalan ng pamilya. Crawford ay naipasa ng maraming taon at malawak na nauugnay sa pagiging kilala at pagkakaroon ng malaking kayamanan. Alamin na bilang batang Panginoon ng pamilya. Crawford, pinahiya at sinira mo ang kaugalian ng pamilyang Crawford pamantayan sa moral at kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagsang-ayon na maging isang manugang. Sa makatuwid, ang aming unang dahilan para tawagan ka ngayon ay upang magturo sa iyo ng isang aralin. Panipi, kaya alam mo ang aking totoong pagkakakilanlan. Batay sa kung ano ang iyong sinabi, maaari ko bang kumpirmahin kung ikaw ay mula sa pamilyang model? Tanong ni Gerald. Gayunpaman, hindi tumugon ang lalaki. Sa halip, sumugod ang lalaki sa unahan at bago pa man makapag-react si Gerald, nasa harapan na niya ang lalaki. Kaagad pagkatapos, ang lalaki ay naghahatid ng 2 mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Sa sandaling nakabawi siya, agad na lumingon si Gerald sa sumasalakay sa kanya. Gayunpaman, naiwan siyang gulat ng mapagtanto niya na sa isang iglap lamang ng isang mata, ang matanda ay bumalik na sa kanyang orihinal na posisyon. Si Gerald ay bahagyang nagkaroon ng pagkakataon sa pakikipaglaban. Sa kanyang sorpresa, inulit ni Gerald ang kanyang unang katanungan. Sino kayong lahat? Tulad ng para sa pangalawang dahilan, nakatanggap ako ng isang utos mula sa aming Panginoon na ibalik ka upang makita siya. Gayunpaman, alam ko na ang Ginseng King ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Dahil doon, iiwan ko sa tabi mo ang makapangyarihang 4 na hari sa ngayon. Tandaan na ihahatid ka nila kaagad pagkalipas ng 10 araw, handa ka man o hindi. Panipi, ang makapangyarihang 4 na hari. Iyon ay tayo. Sa loob ng 10 araw na ito, lahat kayong 4 ay mananatili sa tabi ni Gerald at sumunod sa lahat ng kanyang mga utos. Hindi, alintana kung nakakuha siya ng kanyang mga kamay sa hari ng Ginseng o hindi, sa oras na matapos ang kanyang 10 araw. Lahat kayong ibabalik siya sa ating Panginoon. Bilin ng matandang nakaitim. Pinatunayan, nang marinig iyon, tumango ang matanda bago tumalikod. Gayunpaman, bago siya makaalis, sumigaw si Gerald, "Hold it! Sino nga ba ang Panginoon na ito na iyong binabanggit?" Panipi, dahil dumudugo na ang mga sulok ng bibig ni Gerald dahil sa 2 sampal na natanggap niya kanina, nagtanong siya habang inikapang ang pisngi. Malalaman mo kung sino siya sa sandaling makilala mo siya. Sagot ng matanda bago umalis kaagad pagkatapos. Gaano katindi, sa pag-iisip tungkol dito, ang lakas at kakayahan ng mga lalaking ito ay higit na lumampas sa kung ano kahit na may kakayahang ang mga model. Maaari bang magkaroon ng mas malakas na mga Panginoon sa mundong ito na hindi mula sa pamilyang model? Tulad ng haka-haka ni Gerald, naisip niya kung gaano ito kahusay. Kung si Finlay ay nasa tabi niya ngayon. Pagkatapos ng lahat, tiyak
na matatansya ni Finlay kung gaano kalakas ang mga lalaking ito, kapag sinubukan ni Gerald na tanungin ang Mighty Four Kingsmen. Upang makakuha ng karagdagang mga detalye, ang ginawa lamang nila ay alinman sa pagyanggo o pagiling. Malinaw na hindi siya makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanila, at pinaramdam nito kay Gerald na labis na walang magawa tungkol sa buong sitwasyon. Naiintindihan na malalaman lamang niya ang tungkol sa kanila. Kapag nakilala niya ang kanilang Panginoon, sinabi sa kanila ni Gerald na bumalik sa kanyang manor upang maghintay ng mga karagdagang utos. Kung sa bagay, hindi magiging madali para sa kanya na magkaroon sila ng paligid dahil nakatira pa siya sa mansyon ng pamilya Yaol. Pinag-uusapan ng tungkol sa Yaols sa sandaling iyon, tinipon ni Heidi ang lahat ng mga miyembro ng kanyang pamilya sa hall ng pamilya ng Yaol Manor. Napansin na wala si Gerald at si Juliet mismo ay mukhang hinahanap siya. Pagkatapos ay sinabi ni Heidi, hindi ba ito perpekto na wala siya sa paligid? Siguro patay na siya sa kung saan. Kung saan man siya napunta, huwag mo na akong muling makita. Nararamdaman ko lang ang sobrang inis at bigo sa tuwing naiisip ko ang mukha niya. Anuman, tinawag ko kayong lahat dito ngayon upang ipahayag ang isang napakahalagang bagay. Panipi, Kabanata 970. Pagkatapos ay nagpatuloy si Heidi, sa buong pagkawala ko, nakikipag-ugnay ako sa maraming napakalakas na puwersa mula sa iba't ibang mga bansa. Tulad ng inaasahan, lahat sila ay sabik na makuha ang kanilang mga kamay sa hari ng ginseng. Dapat ay nakita mo ang mga presyo na inaalok nila sa amin para dito. Panipi, pero hindi mo ba sinabi na hindi isyo ang presyo, Mom? Pagkatapos ng lahat, ang pag-alis sa aming mga kamay ay dapat na maging prioridad dahil ang lahat ng Ginseng King ay dinala sa aming pamilya ay problema. Mayroon ng isang bilang ng mga makapangyarihang puwersa na binabantayan tayo ng mabuti dahil dito. Bakit ka pa nakikipag-ugnay sa maraming mga mamimili sa halip na mabilis itong matanggal? Nagtatakang sagot ni Tulip. Silly girl, hindi mo makita kung ano ang sinusubukan kong makamit. Ang pakikipag-ugnay sa higit pang mga dayuhang mamimili ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang para sa aming pamilya sa pangmatagalan. Kita nyo, sa sandaling mapagtanto ng mga mamimili na ang ibang mga puwersa ay naglalayon din na makuha ang kanilang mga kamay sa Ginseng King, lahat sa kanila ay magtatapos na ipaglaban ito. Sa bawat lakas ng bawat banyaga, ang mas maliit na puwersa sa lungsod ng langit na nagtatarget din ng halamang gamot ay tiyak na mabibigo na manatili hanggang sa wakas sa sandaling ang mga dayuhang puwersa ay makisangkot upang buod sa pamamagitan ng pagsasangkot sa mga banyagang mamimili. Ang mga yawl ay mahalagang at kalaunan pipilitin ang mga pamilya sa lungsod ng langit na sakupin ang pagdaragdag ng pera na makukuha namin mula sa pagbebenta ng Ginseng King. Sa equation, tiyak na maitataguyod namin ang kataas-taasang kapangyarihan ng aming pamilya sa lungsod ng langit sa malapit na hinaharap. Kung ang lahat ay napupunta sa plano, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Paliwanag ni Heidi. Nakikita ko, naiintindihan ko ang iyong pangangatuwiran. Ngayon, sa sandaling dumating ang mga banyagang malalaking baril, ang mas maliit na puwersa sa lungsod na naghahanap din para sa Ginseng King ay tiyak na mapipilitang umatras. Sagot ni Tulip, sabay tango, natutuwa akong nakita mo rin sa wakas ang mas malaking larawan. Anuman, napagpasyahan kong ang pamilya Yaol ay magsasagawa ng isang bukas na auction para sa Ginseng King sa loob ng 3 araw. Pagdating ng oras, papayagan lamang namin ang mga puwersa na makipaglaban sa kanilang mga sarili habang kumikita ang Yaols mula sa lahat ng ito. Sinabi ni Heidi, isang banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Kahit na ang ama ni Tulip ay mahalagang pinuno pa rin ng pamilyang Yaol, ang posisyon ni Heidi ay katulad ng isang dowager. Kahit na ang ama ni Tulips ay hindi pa patay, si Heidi ay karaniwang may huling pahayag tungkol sa mga usapin ng pamilya. Kapwa malaki at maliit, si Heidi, para sa isa, ay tiyak na ibinigay sa kanya sa lahat ng oras na
Ito upang ganap na makontrol ang mga usapin tungkol sa hari ng ginseng. Ang katotohanang nagawa niyang magkaroon ng ganoong matalino na mga ideya ay nagpatunay na ang babaeng ito ay napakahusay din sa pukana, dahil ang ilan sa mga puwersa ay tiyak na magsisimulang magtipon. Dito bukas sa sandaling isa publiko ko ang auction, pareho kayong hindi pinapayagan na umalis sa manor sa susunod na 3 araw. Tutulungan mo akong makatanggap ng aming mga bisita sa halip. Nilinaw ko ba ang aking sarili? Sabi ni Heidi habang nakatingin ito. Kay Juliet, paimpol lang tumango ang mga kapatid bilang sagot. Bago pa masabi ni Heidi ang ano paman, biglang sumigaw si Tulip. Ay, bumalik ka na, bayaw. Panipi, narinig iyon, kaagad na sinama ng mata ni Heidi ng mga sandang. Si Gerald bago sumiksik, so, the basur is back. Kapag tapos na ang bagay na ito, inaasahan kong mawala ka sa aking paningin. Magpakailanman, panipi, pagkasabi nun ay tumalikod na ulit siya upang maglakad ulit sa taas. Mismong si Gerald ay nauna nang nakabalik sa oras upang mahuli ang buong plano ni Heidi. Tapat na naramdaman niya na ang matandang babaeng ito ay labis na masama dahil siya ay bahagya na parang nagkasala dahil sa balangkas ng isang plano upang makakuha ng napakaraming makapangyarihang puwersa upang labanan ang kanilang mga sarili. Kung sa bagay, may kamalayan si Gerald kung gaano kahusay ang kanyang plano. Ang susunod na araw ay dumating kaagad, at tulad ng sinabi ni Heidi, sa sandaling ang balita ng bukas na auction para sa ginseng King ay naisa publiko, ang kaguluhan ay mabilis na naganap sa kabuuan ng lungsod ng langit. Pagkatapos ng lahat, hindi na kinakailangan pang pag-usapan ang tungkol sa napakalawak na halagang pang-ekonomiya ng pagmamay-ari ng Ginseng King, upang isipin na ang halaman ay nasa kamay ng pamilyang Yaol sa buong oras na ito. Ang mga puwersang parehong malaki at maliit ay nakatanggap ng paanyaya na lumahok sa bukas na auction. Kahit na maraming puwersa sa ilalim ng lupa ay nagpapakita na nagreresulta sa lahat ng mga hotel sa lungsod ng langit na ganap na naibok. Sa araw na iyon, ang buong lungsod ay nabuhay lamang tulad ng hindi pa nangyari dati. Gayunpaman, tulad ng inaasahan nina Gerald at Heidi, malapit nang sumunod ang mga madugong alitan. Hindi pa nagdaang umaga nang ang dalawang lokal na puwersa ay sumabak sa isang kaila hilakbot na laban na nagreresulta sa magkabilang panig na dumaranas ng matinding pagkalugi. Dahil dito, natagpuan ng parehong puwersa ang kanilang sarili na humihiwalay mula sa auction sa mismong araw na ito ay inanyayahan. Ang mga, gayunpaman, ay maliit lamang na mga fries. Ang dalawang powerhouse na talagang mahalaga sa Heavenly City ay ang Sven Westmore Group at ang Royal Dragon Group. Si Sven mismo, na siyang amo ng Sven Westmore Group, ay hindi pa nagpapakita hanggang sa puntong ito na humantong sa marami upang simulan ng pag-aakalang si Sven ay dapat na nakatagpo ng ilang uri ng hindi magandang kalagayan. Ang ilang mga ligaw na paratang ay iminungkahi din na siya ay patay na. Bilang isang resulta, maraming mga puwersa na una ay kaanib sa Sven Westmore Group ay natagpuan sa paglaon na nagsumite sa Royal Dragon Group, ang napakalakas at makapangyarihang maitim na kabayo. Bumabalik sa Yawls, natural na naging abala sila nang makita na sila ang nag-organisa ng kaganapan. Para sa venue ng kaganapan, ang Yawls ay nag-book ng Longstone Mountain Villa na kung saan ay isang malaking magagandang lugar sa Heavenly City. Mula sa simula ng unang araw, ginugol ni Heidi at ng kanyang dalawang anak na babae ang karamihan sa kanilang oras. Doon pagtanggap ng mga panauhin mula sa buong lugar. Maraming mga lokal ng Longstone City din ang dumating upang sumali sa kasiyahan, lahat sila ay nais na panoorin ang labis na kamanghamanghang seremonya. Pagkatapos ng lahat, walang katulad sa dakilang sukat na ito ang nangyari sa lungsod ng langit. Sa mga dekada ngayon, hindi ba maraming tao, nanay, magiging imposible para sa amin na ayusin para sa kanilang lahat na manatili sa Longstone Mountain Villa? Masyado nang masikip na reklamo ni Tulip. Inimbitahan pa ni Tulip ang kanyang mga kaklase na tulungan sila. Ngayon, nakalimutan mo na ba? Patuloy kong pinapaalala sa iyo na sa lahat ng mga puwersang dumadalo, kailangan lamang naming gumawa ng
Mga espesyal na kaayusan at bigyang pansin ang 18 sa kanila. Hindi mo kailangang mag-abala tungkol sa iba pang mga puwersa. Pinag-uusapan kung sakaling nakalimutan mo. Mangyaring tandaan na gumawa ng labis na mga espesyal na kaayusan para sa dalawang pangunahing puwersa din sa lungsod ng langit. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa Sven Westmore Group at pati na rin ang Royal Dragon Group. Pagkatapos ng lahat, kakailanganin pa ring harapin ng mga yawl ang mga ito kapag tapos na ang bagay. Dahil dito, talagang hindi natin kayang mapahamak ang lahat sa kanila. Binalaan si Heidi ng lumingon. Ito kay Tulip. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.